Express, game day na para sa Gilas Pilipinas kontra New Zealand All Blacks sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. At kahit pasok na ang Pilipinas sa next round, hindi ibig sabihin na maliit ang laban na ito. Sa katunayan, ito ang klase ng road game na pwedeng maging statement ng Gilas bago harapin ang mas mabigat pang kalaban na kontra sa Australia. Ang laban ay gaganapin sa Spark Arena sa Auckland, New Zealand ngayong July 3, 2026, 3 p.m. Philippine time. Base sa FIBA update, parehong 2-2 ang kartada ng Pilipinas at New Zealand. Pero ang pressure ay mas mabigat sa All Blacks dahil kailangan pa nilang kumapit para masigurado ang kanilang pwesto sa second round. Malinaw ang challenge sa Gilas. New Zealand ang may historical edge. 7 wins kontra 1 win ng Pilipinas sa FIBA head-to-head. Noong huling tapatan nila sa Manila, dikit ang laban pero nanaig ang All Blacks 69-66. Kaya ngayon dala ng Gilas ang parehong motivation and revenge angle. Pero may dahilan kung bakit mas matapang ang kumpiyansa ng Pilipinas ngayon. Sa tune-up game kontra Franklin Bulls, humataw ang Gilas 94-66. Nanguna si Carl Tamayo na may 22 points, habang nagdagdag sina Dwight Ramos and AJ Edu. Kahit hindi naglaro sina Justin Brownlee and Mike Phillips sa tune-up, ipinakita ng Gilas na may lalim and rhythm ang rotation. Ngayong game day, sina Tamayo, Kevin Cambao, Brownlee, AJ Edu, and Mike Phillips ang inasahang malaking sandalan. Kung magiging disiplinado ang depensa, matibay ang rebounding and consistent ang spacing, may totoong tsansa ang Gilas na gulatin ang New Zealand sa sarili nitong bahay. Ka-Express game day na, Pilipinas kontra New Zealand, at hindi ito basta ordinaryong laro ng schedule. Ito ay road game sa Auckland, rematch ng isang masakit na pagkatalo at pagkakataon para sa Gilas Pilipinas na ipakita na hindi sila basta team na nakalusot lang sa next round, kundi team na kayang lumaban kahit nasa bahay ang kalaban. Ang latest situation, parehong may 2-2 record ang Pilipinas and New Zealand sa Group A ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Pasok na ang Gilas sa second round, pero hindi ibig sabihin nito na wala ng saysay ang laban. Sa qualifiers, bawat manalo ay mahalaga dahil nadadala ang resulta sa susunod na round. Ibig sabihin, kung mananalo ang Gilas ngayon, hindi lang ito dagdag kumpiyansa. Malaking tulong ito sa mas mahabang laban papunta sa World Cup. Pero kailangan maging realistic. New Zealand is not an easy opponent. Sa FIBA head-to-head, hawak ng All Blacks ang malaking lamang. 7 wins kontra 1 win ng Pilipinas. Noong February window sa Manila, muntik nang makuha ng Gilas ang panalo pero natalo sila 66-69. 3 puntos lang ang pagitan. Isang possession, isang stop, isang made shot. Ganon kalapit. Kaya ngayong rematch, hindi pwedeng pumasok ang Pilipinas na parang underdog na takot. Pwede silang pumasok na may respeto pero dapat may tapang. Malaking bagay ang momentum ng Gilas mula sa kanilang New Zealand preparation. Sa tune-up game kontra Franklin Bulls, nanalo sila ng malaki, 94-66. Ang pinaka-nagpakitang Gilas doon ay si Carl Tamayo na nagpakawala ng 22 points. Iyon ang magandang senyales dahil si Tamayo ang isa sa magiging pinaka-importanteng armas ng Pilipinas sa laban kontra All Blacks. Kapag siya ay tumama mula sa perimeter, namuluwag ang spacing. Kapag kaya niyang umatake mula sa forward spot, nahihirapan ang depensa ng New Zealand na magdesisyon kung magkakolaps or mananatili sa shooters. Kasama rin sa magiging susi si Kevin Cambao. Hindi lang scoring ang dala ni KQ. Ang value niya ay nasa versatility. Kayang magpasa, mag-rebound, magdala ng bola at gumawa ng tamang desisyon mula sa wing and forward spots. Sa international basketball, malaking bagay ang player na hindi predictable. Kapag si KQ ay kalmado and efficient, mas magiging malinis ang flow ng Gilas offense. Siyempre nandyan si Justin Brownlee. Hindi siya naglaro sa tune-up kontra Franklin, pero sa tunay na laban, siya ang stabilizer ng Gilas. Kapag dumidikit ang score, kapag magulo ang possession, kapag kailangan ng big shot or tamang play, si Brownlee pa rin ang natural na pupuntahan. Hindi lang siya scorer, siya ang nagbibigay ng composure sa team. Sa loob naman, kailangan ang haba at mobility ni AJ Edu. New Zealand has size, physicality, at may malalaking front-court players na kayang manakit sa rebounds and paint touches. Kung hindi makokontrol ng Gilas ang boards, mahihirapan sila. Kaya ang role ni AJ ay hindi lang blocks, kailangan niyang maging presence, contest, rotate, rebound, at bigilan ang easy points. Dito rin papasok si Mike Phillips. FIBA mismo ang nag-highlight sa kanya bilang posibleng bagong energy guy ng Gilas. Kilala siya bilang Motor Mike dahil sa energy, athleticism, at walang prenong effort. Sa laban kontra New Zealand, hindi kailangang maging top scorer si Phillips para maging malaking factor.
Kailangan niyang magbigay ng physicality, second chance possessions, hustle plays, and defensive energy. Kung kaya niyang guluhin ang rhythm ng All Blacks, malaking bagay yon para sa Gilas. Pero ang pinaka-importante sa lahat, discipline. Hindi pwedeng maraming turnovers. Hindi pwedeng matalo sa rebounding. Hindi pwedeng hayaan ang New Zealand na mauna sa physicality. Kung gusto ng Pilipinas na gulatin ang Auckland crowd, kailangan nilang kontrolin ang tempo, pumili ng tamang tira, at manatiling dikit hanggang fourth quarter. Ngayong game day, malinaw ang kwento. New Zealand ang may history, pero Gilas ang may bagong momentum. All Blacks ang nasa bahay, pero Pilipinas ang may gustong patunayan. At kung sasabog sina Tamayo, Kiambao, Brownlee, E.J. Adu, and Mike Phillips sa tamang oras, pwedeng maging statement game ito para sa Gilas Pilipinas. Kay Express, kung titingnan ang laban na ito sa pangalan at history, New Zealand pa rin ang mas mabigat sa papel. Matagal ng problema ng Gilas ang All Blacks dahil disciplined sila, physical, malalaki at sanay sa FIBA style. Hindi sila team na madaling mataranta. Hindi sila basta umaasa sa isang scorer lang. Ang New Zealand basketball ay system-based. Maraming cutters, maraming shooters, solid ang screens, at kapag nagkamali ka sa depensa, mabilis nilang pinaparusahan. Kaya para sa Gilas, hindi pwedeng puro emosyon lang. Hindi pwedeng puro hype. Kung gusto ng Pilipinas na gulatin ang New Zealand sa Auckland, kailangan nilang manalo sa maliit na detalye. Box out, transition defense, ball security, shot selection, and communication sa switches. Yan ang mga bagay na hindi lang nakikita sa highlights, pero yan ang magdedesisyon kung magiging dikit ang laro o tatakbo ang All Blacks. Unang malaking sandalan, Carl Tamayo. Sa mga tune-up games, kitang-kita na siya ang isa sa pinaka-ready sa scoring department. May size siya para makipagsabayan sa forwards ng New Zealand, pero may shooting touch din siya para hilahin palabas ang depensa. Kung magiging confident si Tamayo mula sa 3-point line in mid-range, malaking problema yon para sa All Blacks. Hindi na siyang pwedeng iwan, pero kung didikitan siya, may chance siyang umatake o maghanap ng open teammate. Pangalawang sandalan, Kevin Kiambao. Si KQ ang klase ng player na pwedeng magbigay ng ibang dimension sa Gilas. Hindi siya traditional big, hindi rin siya simpleng wing. Nasa gitna siya, playmaking forward, rebounder, passer at scorer kapag kailangan. Ang malaking role niya kontra New Zealand ay basahin ang depensa. Kapag nag-zone or nag-pack ang All Blacks, kailangan ni KQ maging patient sa high post. Kapag may cutter, hanapin. Kapag may mismatch, atakihin. Kapag iniwan, humira. Sa FIBA game, napakahalaga ng ganitong klase ng decision maker. Pangatlong sandalan, Justin Brownlee. Dito, pumapasok ang veteran stability. Sa dami ng pressure sa road game, kailangan Gilas ng player na hindi natitinag sa ingay ng crowd. Brownlee has been that guy for the Philippines. Kapag nagkaroon ng scoring drought, siya ang pwedeng gumawa ng sarili niyang tira. Kapag nagulo ang execution, siya ang pwedeng magdala ng bola at mag-reset ng play. Kung magiging buo ang Gilas mula first quarter hanggang fourth quarter, may chance silang gawing statement game ang laban na ito. New Zealand ang may home court. New Zealand ang may historical edge. Pero ang Pilipinas may momentum, may puso at may mga sandalan na handang lumaban. Pwedeng mabigla ang All Blacks sa mismong sariling bahay nila. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.